Naranasan mo na bang may nawawalang piraso sa iyong espiritual na buhay? Tulad ng kung sinusubukan mong mag-navigate ng isang malalim at magandang relasyon sa Diyos, ngunit nakikipag-usap ka lamang sa dalawang katlo niya. Para sa napakaraming, ang Ama ay ang soberanong tagalikha, at si Jesus ang minamahal na tagapagligtas. Ngunit ang banal na espiritu ay nananatiling isang misteryo, isang hindi malinaw na konsepto, isang mystical force, o marahil ay isang simbolo lamang ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit paano kung ang hindi pinansin na presensya na ito ay ang pinakamahalaga, aktibo, at personal na koneksyon sa banal na maaari mong maranasan? Paano kung ang lihim sa isang masigla, malakas na pananampalataya ay namamalagi sa tunay na pag-alam sa isang tao ng Trinidad na ipinadala upang manirahan sa loob mo? Ngayon, hinihila namin ang belo sa pinaka-hindi pagkakaunawaan na miyembro ng pagka-Diyos, at ang matutuklasan natin ay hindi isang doktrina, ngunit ang isang taong naghihintay na makilala. Magsimula tayo sa pinakabatayang katotohanan, isa na madalas na hindi napapansin sa abala ng buhay sa relihiyon, ang banal na pagkakakilanlan ng banal na espiritu. Hindi siya isang kasosyo sa junior sa Trinity, hindi siya isang banal na enerhiya o isang ito. Siya ay Diyos, ganap at ganap, ang pangatlong tao ng Trinidad, ko-pantay at ko-walang hanggan sa Diyos Ama at Diyos na Anak. Sa pinakaunang mga taludtod ng Biblia, sa Genesis Kabanata 1, nakikita natin siya doon. Bago pa man sabihin ng ilaw, sinabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad sa tubig. Hindi siya nilikha, siya ang malikhaing kapangyarihan sa pagkilos. Isipin ito sa ganitong paraan, ang Ama ay ang arkitekto ng paglikha at pagtubos, ang mapagkukunan ng banal na plano. Ang anak na si Jesus, ay ang tagabuo, ang nagpatupad ng plano na iyon ng perpekto sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na maguli. Ngunit ang banal na espiritu, siya ang kapangyarihan na nagpapasigla sa buong operasyon. Siya ang banal na kuryente na dumadaloy mula sa pinagmulan, sa pamamagitan ng conduit, upang magdala ng ilaw at buhay sa mundo. Kung wala siya, ang plano ay nananatiling isang plano, at ang gawain ay nananatiling isang makasaysayang kaganapan. Ito ang espiritu na gumagawa ng lahat ng ito ay tunay, personal, at aktibo sa ating buhay ngayon. Ito ay isang konsepto na maaaring mahirap maunawaan, ngunit ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng isang magandang snapshot ng triune reality na ito sa binyag ni Jesus. Sa Mateo Kabanata 3, habang si Jesus ay lumabas mula sa tubig, bukas ang langit. Ang anak na lalaki ay pisikal na naroroon sa ilog. Ang tinig ng Ama ay umuusbong mula sa langit, na nagsasabing, ito ang aking minamahal na anak, na kung saan ako ay nalulugod. At sa parehong sandaling yun, ang banal na espiritu ay bumababa tulad ng isang kalapati at nakasalalay kay Jesus. Ang lahat ng tatlong tao ay naroroon, naiiba sa kanilang mga tungkulin, ngunit perpektong pinag-isa sa layunin. Hindi sila tatlong magkahiwalay na Diyos, sila ay isang Diyos. Ito ay isang banal na misteryo, ngunit ang isa na mahalaga sa ating pananampalataya. Kapag nagbibinyag tayo, ginagawa natin ito sa pangalan singular ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu, tulad ng iniutos ni Jesus sa dakilang komisyon. Ang nag-iisang pangalan na ito ay binibigyang diin ang kanilang ibinahaging kakanyahan at awtoridad. Upang huwag pansinin ng Espiritu ay upang hindi maunawaan ang mismong kalikasan ng Diyos mismo. Ito ay tulad ng pagsisikap na pahalagahan ng isang obra maestra ng sining habang tumanggi na tumingin sa isang katlo ng canvas. Hindi mo lang makita ang buong larawan. Ang kamangmangan na ito ay may malalim at praktikal na gastos. Maraming mga naniniwala ang nakakaramdam ng isang patuloy na espiritual na pagkatuyo, isang kakulangan ng kapangyarihan, at isang kawalan ng kakayahang kumonekta ng malalim sa salita ng Diyos sapagkat hindi nila sinasadyang tinanggal ang mismong ipinadala upang maging kanilang gabay. Tinuruan sila tungkol sa pag-ibig ng Ama at sakripisyo ng Anak, ngunit hindi pa nila ipinakilala sa pagkakaroon ng Espiritu na gumagawa ng pag-ibig na iyon at isakripisyo ang isang buhay na katotohanan sa kanilang mga puso. Ang banal na espiritu ay ang kumukuha ng mga katotohanan ng teolohiko tungkol sa Diyos at lumiliko sila sa isang pagbabago sa karanasan. Siya ang ilaw na nagpapaliwanag sa puso ng Ama, na inihayag ang kalaliman ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng koneksyon na mayroon tayo kay Jesus. Kung wala ang banal na pag-iilaw na ito, naiwan tayong sinusubukan na mabuhay ang buhay na Kristiyano sa ating sariling lakas,
fumbling sa kadiliman. Ito ay isang nakakapagod at imposibleng gawain. Siya ang lifeblood ng mananampalataya, ang mismong hininga ng Diyos sa ating baga, ang nagdadala ng buong kaugnayan sa Diyos sa matalim, buhay na kulay. Ang pag-unawa ito ang una, mahalagang hakbang patungo sa paglipat mula sa isang relihiyon ng mga patakaran at ritual sa isang masiglang, sandali sa sandali na relasyon sa buhay na Diyos. Ngunit upang makilala siya, dapat nating lampas sa kanyang pamagat at ang kanyang banal na pagkakakilanlan at maunawaan ang kanyang pagkatao, at ang matalik na paraan na inilarawan sa kanya. Hindi siya isang puwersa na gagamitin, ngunit ang isang tao na kilala. Kaya alamin natin ang taong ito. Sino siya? Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng maraming magagandang at matalik na pamagat para sa banal na espiritu na ibunyag ang kanyang pagkatao. Ang isa sa mga pinakamakabuluhan ay ang pangalang ginamit ni Jesus mismo, ang Paraclete. Ang salitang Greek na ito ay puno ng kahulugan. Madalas itong isinalin bilang comforter, tagapagtaguyod, tagapayo, o katulong. Ngunit wala sa mga nag-iisang salitang ito ang lubos na nakakakuha ng kapunuan ng orihinal na ideya. Ang isang Paraclete ay isa na tinawag na kasama upang tumulong. Isipin na nahaharap ka sa isang mahirap na pagsubok, isang labanan sa korte para sa iyong buhay. Sobrang nasasabik ka, hindi mo alam ang batas, at hindi ka makapagsalita para sa iyong sarili. Ang isang Paraclete ay ang darating at nakatayo sa tabi mo. Hindi siya isang malayong taga-suporta na nagpapadala ng magagandang kagustuhan, siya ang iyong personal na payo, ang iyong tagapagtaguyod. Alam niya ang batas sa loob at labas, alam niya ang hukom ng malapit dahil ang hukom ay ang kanyang ama at siya ay ganap na nakatuon sa iyong pagtatanggol. Bamulong siya sa paghihikayat, binibigyan ka ng tamang mga salita upang sabihin, at pakiusap ang iyong kaso sa isang pagnanasa na nagmumula sa isang malalim, personal na pag-ibig sa iyo. Ito ang banal na espiritu. Siya ang ating patuloy na tagataguyod, na patuloy na nasa ating panig, namamagitan sa atin, pinapalakas tayo, at gumagabay sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay. Hindi lamang niya kami binibigyan ng ginhawa asterisk mula sa asterisk aming mga problema, siya ang aming kaginhawaan asterisk sa asterisk aming mga problema. Malapit na nakatali sa papel na ito ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang espiritu ng katotohanan. Sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 16, pagdating ng espiritu ng katotohanan, gagabayan kanya sa lahat ng katotohanan. Ito ay isang malalim na pangako. Sa isang mundo na puspos ng mga nakikipagkompetensya na salaysay, kalahating katotohanan, at malinaw na kasinungalingan, mayroon kaming isang banal na gabay. Ang kanyang tungkulin ay upang maputol ang ingay at mayangkin tayo sa katotohanan. Ginagawa niya ito lalo na sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Ang Biblia ay hindi lamang isang koleksyon ng mga sinaunang teksto, ito ay ang salitang hininga na salita ng Diyos. At kapag nabasa natin ito, ang espiritu na nagbigay inspirasyon nito ay nagiging aming personal na tagapagturo. Ipinapaliwanag niya ang kahulugan, nag-uugnay sa mga tuldok, at inilalapat ang mga sinaunang salita ng direkta sa mga modernong kalagayan ng ating buhay. Pinahihintulutan niya tayo ng katotohanan tungkol sa ating kasalanan, hindi upang hatulan tayo, ngunit upang mamuno sa atin sa kalayaan ng pagsisisi. Tiniyak niya sa atin ang katotohanan ng ating katwiran kay Kristo, pinatahimik ang mga kasinungalingan ng akusado na nagsasabi sa amin na hindi kami sapat. At inihayag niya ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng Ama, na pinapalitan ang ating magulong, natatakot na mga imahe ng Diyos sa katotohanan ng kanyang walang hanggan na pag-ibig at biyaya. Siya ang banal na filter para sa ating isipan at puso, na tinutulungan tayong makilala kung ano ang totoo, kung ano ang mula sa Diyos, at kung ano ang isang panlilinlang na ibig sabihin upang maalis tayo. Dahil siya ay isang tao, ang banal na espiritu ay may emosyon. Ito ay isang mahalagang aspeto ng kanyang pagkatao upang maunawaan kung magkakaroon tayo ng relasyon sa kanya. Ang mga Efeso Kapitulo 4 versikulo 30 ay nagbibigay sa amin ng isang nakagugulat na utos, at huwag kalungkutan ang banal na espiritu ng Diyos. Ang isang impersonal na puwersa ay hindi maaaring malungkot, ang isang kosmiko na enerhiya ay walang damdamin. Isang tao lamang ang maaaring malungkot. Sinasabi sa amin na mayroon siyang puso, isang malambot at sensitibong kalikasan na labis na apektado ng aming mga pagpipilian. Ano ang nagdadalamhati sa kanya?
Ang konteksto ng talatang iyon sa Efeso ay tungkol sa mga relasyon pagiging bitag, puot, paninirang puri, at mali siya. Siya ay nalulungkot kapag binabagsak natin ang pagkakaisa na sinusubukan niyang itayo sa katawan ni Kristo. Siya ay nalulungkot sa kasalanan na ating kinakapit, hindi dahil siya ay isang kosmiko na tagapangalaga ng panuntunan, ngunit dahil mahal niya tayo at alam na sinisira tayo ng kasalanan. Ito ay ang parehong kalungkutan na naramdaman ng isang mapagmahal na magulang kapag pinapanood nila ang kanilang anak na gumawa ng mapanirang mga pagpipilian sa sarili. Ang kanyang kalungkutan ay hindi isa sa galit na pagkondena, ngunit ng malungkot na pag-ibig. Siya ay namuhunan sa amin. Siya ay nagnanais ng ating kabanalan, ating kagalakan, at ating pakikipag-ugnay sa Ama. Upang malaman na ang ating mga aksyon ay maaaring magdala ng kalungkutan sa puso ng Diyos ay dapat na panimula ang magbabago sa paraan ng paglapit natin sa ating pang-araw-araw na pagpapasya. Binago nito ang ating pakikipaglaban sa kasalanan mula sa isang mapang-akit na tungkulin sa isang gawa ng pag-ibig para sa isa na naninirahan sa loob natin. Bukod dito, ang banal na espiritu ay may kalooban. Hindi siya isang mapagkukunan ng passive power na nakaplug namin. Siya ang soberanong pangatlong tao ng pagka-Diyos, na may banal na katalinuhan at layunin. Sa isang mga taga-Korinto Kabanata 12, kapag tinatalakay ni Pablo ang mga espiritual na regalo, nagtapos siya sa pamamagitan ng pagsasabi, ang lahat ng ito ay binigyan ng kapangyarihan ng isa at ang parehong espiritu, na nag-aabuso sa bawat isa ng paisa-isa ayon sa nais niya. Pansinin ang huling parirala, tulad ng nais niya. Siya ang nagpasya. Sinusuri niya ang mga pangangailangan ng simbahan, alam niya ang aming natatanging disenyo, at siya ay may pinakamataas na namamahagi ng mga regalo para sa pangkaraniwang kabutihan. Nangangahulugan nito na ang aming kaugnayan sa kanya ay isa sa tiwala at pagsuko, hindi pagmamanipula at demand. Hindi namin, gagana, ang espiritu o gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa aming sariling mga dulo. Nagbubunga tayo sa kanyang kalooban. Hinihiling namin ang kanyang patnubay. Inihahatid namin ang aming mga hangarin sa kanyang mga layunin. Ito ay nagpapakumbaba, sapagkat kinukuha ang kontrol sa aming mga kamay. Ngunit ito rin ay hindi kapani-pani walang pagpapalaya. Nangangahulugan ito na hindi natin kailangang magsikap sa ating sariling lakas o malaman ang lahat. Maaari tayong magtiwala na ang lahat ng matalino, buong lakas na espiritu ng Diyos ay nasa trabaho, na gumagabay sa simbahan at gumagabay sa ating individual na buhay ayon sa kanyang perpekto, mapagmahal na kalooban. Ang pagkilala sa kanya bilang comforter, ang espiritu ng katotohanan, ang maaaring malungkot, at ang isa na may isang soberanong kalooban, ay gumagalaw sa kanya mula sa isang doktrina sa isang pahina hanggang sa isang buhay, paghinga na maaari nating maglakad sa bawat solong araw. At ang aktibo, soberanya ay hindi isang bagay na malayo o abstract. Ang banal na espiritu ay aktibong nakikipag-usap sa kanyang kalooban sa kanyang bayan. Nagsasalita siya, mag-isip tungkol sa unang simbahan sa Aklat ng Mga Gawa. Ito ay isang masterclass sa paglalakad kasama ang espiritu. Sa Mga Gawa Kabanata 13, ang mga pinuno ng simbahan sa Antioquia ay sumasamba at mag-aayuno. At sinabi ng banal na kasulatan, habang sumasamba sila sa Panginoon at pag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu, inihiwalay para sa akin sina Bernabe at Saul para sa gawaing tinawag ko sila. Sinabi ng banal na espiritu asterisk. Hindi lamang niya binigyan sila ng isang hindi malinaw na impresyon o isang magandang ideya. Nagsalita siya, nagbibigay ng isang direktang, tiyak na utos. Mayroon siyang isang plano, alam niya kung sino ang nais niyang isagawa, at malinaw na naiparating niya ang plano na iyon. Ito ang ating Diyos. Hindi siya isang tahimik na Diyos na nag-iiwan sa atin upang malaman ang ating sarili. Siya ay isang pakikipag-usap sa Diyos, at ang banal na espiritu ay ang boses ng Diyos sa buhay ng kanyang bayan at sa buhay ng kanyang simbahan. Ginagabayan niya si Philip sa isang kalsada sa disyerto upang matugunan ang isang opisyal ng Ethiopia. Ipinagbabawal niya si Pablo na pumasok sa ilang mga rehiyon at pinangunahan siya sa iba. Ito ay isang aktibo, pakikipag-usap sa pakikipag-usap. Hinahamon natin ito na linangin ng isang tainga upang marinig. Lumilikha ba tayo ng puwang sa ating buhay, sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, at pagsamba, upang marinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu? O napuno ba ang ating buhay sa ingay na nalulunod natin ang kanyang banayad na bulong?
Ngunit ang kanyang komunikasyon ay hindi lamang one-way, mula sa kanya sa amin. Marahil ang isa sa mga pinakamatalik at magagandang larawan ng kanyang pagkatao ay matatagpuan sa kanyang tungkulin bilang aming tagapamagitan. Sinasabi sa atin ng Roma Kabanata 8, sa parehong paraan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ngunit ang Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng walang salita na daing. Ay pause at isipin mo yun, may mga sandali ng malalim na sakit, pagkalito, o pagkapagod na wala tayong mga salita upang manalangin. Lumuhad kami, at walang lumalabas kundi isang buntong hininga, isang luha, isang pakiramdam ng labis na pangangailangan. Sa mga sandaling yon, hindi tayo nag-iisa. Ang banal na Espiritu, ang pangatlong tao ng Trinidad, na nakatira sa loob natin, ay tumatagal ng ating kadahilanan. Nauunawaan niya ang kahinaan ng ating frame at sigaw ng ating puso, at isinalin niya ang ating walang salita na daing sa perpektong panalangin bago ang trono ng Ama. Alam niya ang kalooban ng Diyos na perpekto, at alam niya ng perpekto ang ating mga puso, at pinupukaw niya ang puwang. Hindi ito ang gawain ng isang impersonal na puwersa. Ito ang ministeryo ng isang mahabagin na kaibigan na sumasabay sa atin sa ating pinakamalalim na kahinaan at ipinagdarasal para sa atin, at sa pamamagitan natin, kung hindi tayo maaaring manalangin para sa ating sarili. Nangangahulugan ito na kahit na ang aming mahina, pinaka hindi kapani-paniwala na panalangin ay naririnig at perpekto ng Espiritu. Nagbibigay ito sa atin ng hindi kapani-paniwalang kumpiyansa na lumapit sa Diyos tulad natin, alam na ang Espiritu mismo ang ating banal na katulong sa mismong kilos ng panalangin. Siya rin ang aming guro. Ginawa ni Jesus ang pangakong ito sa kanyang mga alagad sa itaas na silid. Alam niya na iniiwan niya sila, at alam niya na nawawala sila at nalilito. Kaya't sinabi niya sa Juan Kapitulo 14, ngunit ang tagapagtaguyod, ang banal na Espiritu, na ipapadala ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at ipapaalala sa iyo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ang silid-aralan ng Espiritu ay ang ating pang-araw-araw na buhay, at ang kanyang aklat-aralin ay ang salita ng Diyos. Kapag binuksan natin ang Biblia, hindi lamang tayo nagbabasa ng isang makasaysayang dokumento. Nakikisali tayo sa pamumuhay ng katotohanan, at ito ang banal na Espiritu na nagpapaliwanag sa mga pahina. Siya ang kumuha ng isang taludtod na nabasa namin ng 100 beses at biglang ginagawang tumalon sa pahina at tinusok ang aming mga puso ng sariwang kahulugan at aplikasyon para sa aming eksaktong sitwasyon. Siya ang nagdadala ng isang tiyak na banal na kasulatan ng tama kapag nahaharap tayo sa isang tukso o gumawa ng isang mahirap na desisyon. Ito ang kanyang paalala sa ministeryo. Hindi lamang niya tayo itinuturo ng mga bagong bagay, tinutulungan niya tayong alalahanin at ilapat ang katotohanan na alam na natin. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng isang pang-araw-araw na paglulubog sa banal na kasulatan. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iipon ng kaalaman, tungkol ito sa pag-stock ng pantry ng ating mga puso at isipan upang ang banal na Espiritu ay may mga hilaw na materyales upang makatrabaho. Siya ang banal na guro na nagpapakilala sa universal na katotohanan ng Diyos para sa ating individual na buhay, na gumagabay sa atin sa isang mas malalim na pag-unawa sa kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa atin kay Kristo. At ito ay nagdadala sa amin sa panghuli focus ng kanyang gawain. Lahat ng ginagawa ng banal na Espiritu, ang kanyang pagtuturo, ang kanyang gabay, ang kanyang pagbabagong buhay, ang kanyang namamagitan ay para sa isang pangunahing layunin, upang luwalhatiin si Hesukristo. Si Jesus mismo ay nagsabi sa Juan Kapitulo 15, pagdating ng tagataguyod, magpapatutuo siya tungkol sa akin. Ang banal na Espiritu ay hindi naghahanap ng pansin. Ang kanyang malaking pagnanasa ay upang ipakilala ang anak. Kapag ang Espiritu ay tunay na nagtatrabaho sa buhay ng isang tao o sa isang simbahan, ang resulta ay hindi pangunahing pokus sa Espiritu mismo, o sa mga palatandaan at kababalaghan, o sa mga emosyonal na karanasan para sa kanilang sariling kapakanan. Ang resulta ay isang mas malalim na pag-ibig kay Jesus, isang mas malinaw na pag-unawa sa krus, at isang mas malaking pagnanais na mabuhay sa pagsunod kay Kristo. Ang gawain ng Espiritu ay nakasentro kay Kristo. Siya ay tulad ng isang banal na operator ng spotlight, palaging nagniningning ng ilaw sa bituin ng palabas, si Jesus.
Kaya, ang isang mabuting paraan upang makilala ang gawain ng Espiritu sa ating sariling buhay ay magtanong, ito ba ay humahantong sa akin sa isang mas higit na pagkaakit kay Jesus? Ito ba ay gumagawa sa akin ng pagkatao ni Jesus pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya? Ito ba ay naging dahilan upang ako ay umasa ng higit pa sa natapos na gawain ni Jesus sa krus? Kung ang sagot ay oo, maaari tayong maging kumpiyansa na naglalakad tayo sa hakbang kasama ang Espiritu, sapagkat ang kanyang tunay na kagalakan at ang kanyang pangunahing misyon ay ang pag-angat ng pangalan at gawain ni Hesukristo. Dinadala tayo nito sa isa sa mga pinakapraktikal at malalim na paraan na niluluwalhati ng Espiritu si Jesus, sa pamamagitan ng pagbabago sa atin sa kanyang pagkakahawig. Ang pangwakas na layunin ng buhay na Kristiyano ay hindi lamang mapapatawad, ngunit mabago. Ang Diyos ay hindi lamang interesado sa pagbabago ng ating walang hanggang patutunguhan, siya ay nakatuon sa pagbabago ng ating kasalukuyang pagkatao. At ang banal na Espiritu ay ang banal na ahente ng pagbabagong ito. Ito ang tinatawag ng Biblia na pagpapakabanal, ang habambuhay na proseso ng pagiging mas banal, katulad ni Kristo. Hindi ito isang proseso ng pag-greeting ng ating mga ngipin at sinusubukan na maging mabuti. Iyon lamang ang moralismo, at humahantong ito sa pagmamalaki o kawalan ng pag-asa. Hindi. Ang tunay na pagbabagong anyo ay isang trabaho sa loob, at ang Espiritu ay ang gumagawa ng gawain. Inilarawan ni Pablo ang nasa salat na katibayan ng gawain ito sa kanyang liham sa mga Galasya. Inihahambing niya ang mga gawa ng laman, ang mga bagay na ating makasalanang kalikasan ay natural na gumagawa ng tulad ng pagtatalo, paninibugho, at makasariling ambisyon kasama ang bunga ng Espiritu. Pansinin ang sinasadyang pagpili ng mga salita, ang laman asterisk ay gumagana asterisk, nagsusumikap, ito ay nag-iikot, at gumagawa ito ng mga patay na bagay. Ngunit ang Espiritu ay gumagawa ng asterisk prutas asterisk. Ang prutas ay hindi ginawa, lumalaki ito. Lumalaki ito ng natural, organiko, mula sa isang mapagkukunan ng buhay. Kapag ang isang sangay ay konektado sa isang puno ng ubas, hindi ito nagpupumilit na makagawa ng mga ubas, ito ay nagdadala lamang sa kanila bilang isang resulta ng buhay na dumadaloy dito. Sa parehong paraan, kapag konektado tayo kay Jesus, ang tunay na puno ng ubas, ang banal na Espiritu ay gumagawa ng kanyang pagkatao sa loob natin. At ano ang prutas na ito? Inilista ito ni Pablo bilang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Mahalagang tandaan na ang salitang prutas ay isahan sa orihinal na Greek. Hindi ito isang random na koleksyon ng mga birtud na maaari nating piliin at piliin, tulad ng mga item sa isang buffet. Ito ay isang multifaceted fruit, isang cohesive buo. Ito ang profile ng character ni Jesus mismo. Isipin ito, hindi ba si Jesus ang hindi perpektong sagisag ng pag-ibig? Hindi ba siya napuno ng kagalakan, ang prinsipe ng kapayapaan? Hindi ba siya nagpakita ng hindi kapani-pani, walang pagtitiis at kabaitan sa mga nag-revile sa kanya? Ito ang karakter na nililinang ng Espiritu sa atin. Ang prosesong ito ay madalas na mabagal, halos hindi mahahalata sa amin sa pang-araw-araw na batayan. Ito ay tulad ng panunood ng isang puno na lumalaki. Hindi mo ito nakikita na nangyayari sa real time, ngunit sa paglipas ng mga buwan at taon, nakakakita ka ng isang dramatikong pagbabago. Ang Espiritu ay gumagana sa tahimik na sandali, sa pang-araw-araw na mga pagpipilian. Nagtatrabaho siya kapag pinili nating magpatawad sa halip na humawak ng sama ng loob, hindi dahil sa pakiramdam natin, ngunit dahil sinenyasan tayo ng kanyang malumanay na pag-agaw. Siya ay nasa trabaho kapag tumugon tayo ng may pasensya sa isang nakakainis na sitwasyon, hindi dahil bigla kaming nakabuo ng isang bakal na bakal, ngunit dahil nagbibigay siya ng kapayapaan na higit sa ating likas na pagkahilig. Siya ang nag-aakusa sa atin ng isang matalim na salita na aming sinasalita at pinangungunahan tayo na humingi ng tawad. Siya ang nagpainit sa ating mga puso ng isang pag-ibig para sa isang tao na hindi natin mahihirapan. Ang bawat isa sa mga maliliit na kilos na ito ng pagbibigay sa kanyang nangunguna ay tulad ng pagpapahintulot sa banal na hardinero na may posibilidad na ang lupa ng ating mga puso, upang maalis ang mga damo ng laman at upang matubig ang binhi ng salita ng Diyos, na pinapayagan ang kanyang prutas na lumago. Ito ang pakikipagtulungan ng pagpapakabanal, ang Espiritu ay gumagawa ng paglaki,
at ang aming tungkulin ay upang sumunod, upang manatiling konektado sa puno ng ubas, upang magbunga sa gawain ng hardinero. Ito ay pang-araw-araw, sandali na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, hindi sa atin. Ngayon, ito ay kung saan marami sa atin ang maaaring masiraan ng loob. Tinitingnan namin ang aming buhay, nakikita natin ang maikling pag-uugali, pagkabalisa, kakulangan ng kagalakan, at sa palagay namin, hindi ito gumagana. Hindi ako lumalaki. Ang aming likas na hilig, na nakondisyon ng isang mundo na pumupuri sa pagsisikap at pag-asa sa sarili, ay upang subukan ng mas mahirap. Napagpasyahan naming maging mas mapagpasensya. Kinuha namin ang aming mga ngipin at tinutukoy na maging mas mapagmahal. Sinusubukan naming gumawa ng kagalakan. Ngunit ito ay bumabalik lamang sa bitag ng laman. Sinusubukan itong itayo ang prutas sa ating sariling pabrika, sa halip na hayaan itong lumago sa hardin ng espiritu. Hindi mo mapipilit ang isang berdeng mansanas na maging pula sa pamamagitan ng pagpipinta nito. Hindi ka makagawa ng tunay na artikulo sa pamamagitan ng manipis na lakas. Sa sandaling sinimulan natin ang pagsubok sa aming sariling lakas, na-disconnect namin mula sa mapagkukunan ng buhay at bumalik tayo sa nakakapagod na mga gawa ng laman, kahit na ang ating hangarin ay mabuti. Kaya, ano ang ibig sabihin ng pagsunod, o ani, sa isang praktikal na kahulugan? Ito ay hindi gaanong tungkol sa pagsubok at higit pa tungkol sa pag-on. Ito ay isang patuloy, malay-tao na muling pag-orient ng ating mga puso at isipan sa Diyos. Isipin ito sa ganitong paraan, isipin ang iyong espiritual na buhay ay isang bangka at ang banal na espiritu ay ang hangin. Ang isang rowboat ay gumagalaw sa pamamagitan ng galit, nakakapagod na pagsisikap ng rower. Iyon ang mga gawa ng laman. Ngunit ang isang bangka ay naiiba. Ito ay gumagalaw sa pamamagitan ng paggamit ng isang kapangyarihan na ganap na nasa labas ng sarili. Ang marino ay hindi lumikha ng hangin. Ang marino ay hindi maaaring gumawa ng bangka na ilipat ang 1 pulgada sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Ano ang trabaho ng marino? Upang itaas ang mga layag. Upang iposisyon ng bangka upang mahuli ang hangin na hamihip na. Ang aming mga espiritual na disiplina ay ang mga layag. Ang panalangin ay hindi pangunahin tungkol sa atin na nagsasabi sa Diyos kung ano ang gagawin, ito ay tungkol sa pagtaas ng isang layag. Ito ang kilos ng pagtalikod sa ating pansin sa kaguluhan ng mundo at ang ingay sa ating sariling mga ulo, at pagpoposisyon sa ating mga puso upang mahuli ang hangin ng kanyang presensya. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng kaalaman, nagtaas ito ng isa pang layag. Pinapayagan nito ang espiritu, na nagbigay inspirasyon sa mga salita, na gamitin ang mga ito upang hubugin ang ating pag-iisip, iwasto ang ating kurso, at punan ang ating isipan ng katotohanan. Ang pakikisama sa ibang mga mananampalataya, pagsamba, kahit na mga gawa ng serbisyo na ginawa sa kanyang pangalan, ito ang lahat ng mga paraan na pinalaki natin ang ating mga layag. Hindi namin binubuo ang kapangyarihan. Hindi kami ang mapagkukunan ng paglago. Kami ay simple, at sinasadya, inilalagay ang ating sarili sa landas ng isa. Kapag ginawa mo ito, may kapansin-pansin na nangyayari. Kapag palagi mong pinalaki ang layag ng panalangin, nagsisimula kang mahuli ang hangin ng kanyang presensya, at ang isang supernatural na kapayapaan ay nagsisimula upang malutas ang nababalisa na tubig ng iyong puso. Ito ay isang kapayapaan na hindi mo nilikha sa pamamagitan ng pag-uusap sa sarili o mga ehersisyo sa paghinga. Ito ang mismong kapayapaan ni Kristo, na ibinigay sa iyo bilang isang regalo. Kapag palagi mong pinalaki ang salita ng Diyos, nahanap mo ang hangin ng kanyang katotohanan na pumutok ang fog ng mga kasinungalingan na pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili at tungkol sa kanya. At sa lugar nito, ang isang malalim at matatag na kagalakan ay nagsisimulang mag-ugat. Natagpuan mo ang iyong kapasidad para sa pagpapalawak ng pag-ibig, hindi dahil nais mo ito, ngunit dahil gumugol ka ng oras sa pagkakaroon ng pag-ibig sa kanyang sarili. Ang pagsunod na ito ay sa makatuwid ay hindi pasibo. Ito ay isang aktibong pagsuko. Ang pagtaas ng isang mabibigat na layag ay nangangailangan ng pagsisikap. Nangangailangan ito ng isang desisyon. Ito ang pagpipilian na makalabas mula sa kama ng ilang minuto mas maaga upang umupo sa tahimik. Ito ang pagpipilian upang patayin ang telebisyon at buksan ang Biblia. Ito ang pagpipilian na pumunta sa iyong maliit na grupo kapag nakaramdam ka ng pagod at mas gugustuhin mong manatili sa bahay.
Ito ang sinasadyang kilos ng pagbabalik ng iyong mga saloobin sa Diyos sa ika-10 oras sa isang oras na ang iyong isip ay natupok ng may pag-aalala. Ito ang laban ng pananampalataya, hindi ang paglaban upang makabuo ng prutas, ngunit ang laban upang manatiling konektado sa puno ng ubas, ang laban upang mapanatili ang ating mga paglalayag, na nagtitiwala na ang hangin ng Espiritu ay gagawa ng kanyang gawain. Kami ay aktibo sa pagsunod, ngunit kami ay pasibo sa paggawa. Itinakda namin ang layag, nagbibigay siya ng kapangyarihan. Ginagawa namin ang pag-on, ginagawa niya ang pagbabago. At ito ay kung saan marami sa atin ang nasaraan ng loob. Nagkakamali kami sa pagsisikap na itaas ang layag para sa kilos ng pagbuo ng hangin. Inilalagay namin ang gawain, nagdarasal kami, nabasa namin, lumitaw kami at pagkatapos ay tumayo kami sa kubyerta, pagod, tinitingnan ang mga slack na mga layag na nakabitin sa hangin, at sa palagay namin, hindi ito gumagana. Nabigo ako sa ito. Nagsisimula kaming maniwala na ang intensity ng aming pagsisikap ay dapat na direktang may ugnay sa bilis ng aming pag-unlad. Kaya sinubukan naming i-flap ang mga layag sa aming sarili. Tumatakbo kami sa paligid ng kubyerta, na lumilikha ng aming sariling galit na simoy, umaasa na tularan ang paggalaw ng espiritu. Mukhang sinusubukan na magtipo ng higit na lakas, puting knuckling sa pamamagitan ng tukso, o paggawa ng mga emosyonal na mataas sa pagsamba. Sinusunog namin ang ating sarili na sinusubukan na gawin ang trabaho ng espiritu para sa kanya. Ngunit ang napapanahong marino ay may alam na kakaiba. Alam niya na ang kanyang trabaho ay hindi ipatawag ang hangin, ngunit maging handa para dito. Alam niya na magkakaroon ng mga panahon ng katahimikan, mga oras na mabigat ang hangin at ang tubig ay tulad ng baso. Sa mga sandaling ito, ang kanyang trabaho ay hindi tumitigil. Sinusuri niya ang rigging, inaayos niya ang layag, pinag-aaralan niya ang kanyang mga chart, tinitiyak niya na ang bangka ay tunog at handa na, pinapanatili niya ang kanyang post. Ang kanyang katapatan ay hindi sinusukat ng bilis ng bangka, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagiging handa sa hangin, kahit kailan at gayunpaman pinipili itong pumutok. Ang aming mga panahon ng espiritual na pagkatuyo ay madalas na mga oras na ito ng katahimikan. Itinaas mo ang layag ng panalangin, at naririnig mo lamang ang katahimikan. Itinaas mo ang layag ng banal na kasulatan, at ang mga salita ay parang tinta lamang sa isang pahina. Ang tukso ay sumuko, upang pabayaan ang mga layag at tapusin na ang Diyos ay wala o na ang buong paglalakbay na ito ay isang kahihiyan. Ngunit ang pananampalataya, sa mga sandaling ito, ay ang pagkilos ng pagpapanatili ng mga layag. Ito ay ang tahimik na tiwala na ang hangin ay totoo, na siya ay naroroon kahit na hindi siya naramdaman, at ang kanyang tiyempo ay perpekto. Ito ay sa mga doldrums na ang aming espiritual na pagkatao ay madalas na mas malalim na hudyat. Natuto tayong magtiwala hindi sa ating mga damdamin o sa ating mga espiritual na karanasan, ngunit sa hindi nagbabago na kalikasan ng Diyos mismo. Natututo tayo ng pasensya, nalaman natin ang pagbabata, natuto tayong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa paningin. Pagkatapos, mayroong isa pang mahalagang bahagi ng bangka, ang rudder. Ang isang layag na puno ng hangin na walang rudder upang gabayan ito ay isang recipe para sa kalamidad. Ikaw ay itulak, ngunit walang kontrol, itulak papunta sa mga bato o malayo sa isang mapanganib, walang laman na dagat. Ano ang rudder? Ang rudder ay ang iyong kalooban, sumuko at ginagabayan ng katotohanan ng Diyos. Ito ay ang maliit, pare-pareho na mga pagpipilian na ginagawa mo upang patnubayan ang iyong buhay sa direksyon na na-chart niya. Ang pagbabasa ng salita ay nagtataas ng isang layag, oo, ngunit ang paglalapat ng salita ay inilalagay ang iyong kamay sa rudder. Ang pagsamba ay nagtataas ng isang layag upang mahuli ang hangin ng kanyang presensya, ngunit ang pagsunod ay nagtatakda ng rudder upang pumunta kung saan ang presensya na iyon ay humahantong sa iyo. Maaari kang magkaroon ng isang bangka na may perpektong nakataas na mga layag, nakakakuha ng isang gale force na hangin mula sa espiritu, ngunit kung ang iyong rudder ay nakatakda patungo sa isang daungan ng kapitan, o pagiging makasarili, o lihim na kasalanan, iyon mismo kung saan ang malakas na hangin ay magdadala sa iyo, at may nakakatakot na bilis. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kabanalan. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng pabor ng Diyos,
Ito ay tungkol sa pagpipiloto ng iyong buhay sa isang paraan na nagbibigay daan sa lakas na malayang ibinibigay niya upang dalhin ka patungo sa patutunguhan na nais niya para sa iyo, na isang lugar ng pag-unlad, kalayaan, at mas malalim na pakikipag-ugnay sa Kanya. Ang Espiritu ay hindi lalabag sa iyong kalooban. Nagbibigay siya ng kapangyarihan, ngunit dapat mo pa ring gawin ang pagpipiloto. At ang pagpipiloto na yon, ang pare-pareho, maliit na pagsasaayos ng rudder pabalik kay Kristo, ay isang sandali na hindi sandali na pananampalataya. Pumili ito ng kapatawaran kapag naramdaman mo ang hangin ng galit. Pumili ito ng kabutihang loob kapag naramdaman mo ang paghila ng kasakiman. Ibinabalik nito ang rudder ng iyong pansin sa kung ano ang totoo, at marangal, at tama. At ito ay nagdadala sa amin sa mismong daluyan mismo ang katawan ng bangka. Maaari mong itinaas ang iyong mga layag at matatag ang iyong kamay sa rudder, ngunit kung ang katawan ay hindi tunog, nalubog ka na. Ang isang malakas na hangin ay magmaneho lamang ng isang leaky boat sa ilalim ng dagat ng mas mabilis. Ang katawan ng katawan ay ang pangunahing istruktura ng iyong buhay sa Diyos. Ito ang iyong pagkakakilanlan. Ito ang naghihiwalay sa iyo mula sa kaguluhan ng malalim at nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. At ang maluwalhating katotohanan ay, hindi ka ang barko. Hindi mo na kailangang magkasama ang isang seaworthy vessel mula sa driftwood ng iyong sariling mga pagsisikap at mabuting hangarin. Pagdating mo kay Kristo, binigyan ka ng isang bagong sisidlan. Ginawa kang isang bagong nilikha. Ang master shipbuilder mismo ay nabuo ang iyong katawan ng katawan, plank sa pamamagitan ng tabla, na may mga katotohanan na walang hanggan na watertight, pinatawad ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay matuwid sa Kanyang paningin. Nabuklod ka ng Kanyang Espiritu. Ang aming trabaho ay hindi upang itayo ang bangka, ngunit upang mapanatili ito. Ito ay upang maging isang mabuting katiwala ng daluyan na ibinigay sa amin. Nangangahulugan ito na dapat nating patuloy na suriin ang katawan ng katawan para sa mga tugs. Ano ang mga leaks? Ang isang tugs ay anumang kasinungalingan nagsisimula tayong maniwala na sumasalungat sa katotohanan kung paano tayo itinayo ng Diyos. Ito ay ang mabagal na pagtulo ng paghahambing na bulong, ang iyong bangka ay hindi kasing ganda ng mga ito. Ito ay ang pagtulo ng isang matandang pagkakakilanlan na nagsasabing, ikaw pa rin ang parehong lumang pagkabigo. Ito ang hairline crack ng isang lihim na kompromiso, isang maliit na lugar ng pagsuway na hindi natin pinapansin, umaasa na hindi ito magiging problema. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit, walang pag-iingat na pagtagas ay maaaring waterlog ang daluyan, na ginagawang mabigat, tamad, at walang pananagutan sa rudder. Sa kalaunan, ang isang sisidlan na puno ng tubig ay hindi maaaring ilipat ng kahit na ang pinakamalakas na hangin, at ito ay patuloy na panganib na mapuno ng pinakamaliit na alon. Kaya dapat tayong maging masigasig. Dapat nating pahintulutan ang ilaw ng salita upang siyasatin ang ating katawan ng katawan, at kapag nakakita tayo ng isang tugs, ipinagtapat natin ito, tinanggihan natin ang kasinungalingan, at pinapayagan natin ang biyaya ng Diyos na ipatch ito muli sa kanyang hindi matitinag na katotohanan. Ngunit kahit na ang pinaka-pinapanatili na daluyan ay hindi idinisenyo upang mag-isa ang paglalakbay. Tumingin sa buong tubig, hindi ka lang ang bangka sa dagat na ito. Ikaw ay bahagi ng isang armada, isang flotilla, na naglayag ng magkasama patungo sa parehong malayong baybayin. Ang buhay na Kristiyano ay hindi kailanman inilaan upang maging isang solo ekspedisyon. Ito ay isang komunal na paglalakbay. Ang iba pang mga naniniwala sa iyong buhay ay ang iyong tauhan. Sila ang iyong mga barkada. Sa ating mabangis na individual na kultura, tinutukso tayong maniwala na ang ating pananampalataya ay isang pribadong bagay. Ako lang, ang aking bangka, at Diyos. Ito ay hindi lamang hindi biblikal, ito ay malalim na mapanganib. Ang isang nag-iisa na marino ay mahina. Sino ang magbabantay sa mga reef habang natutulog ka? Sino ang tutulong sa iyo na mag-ayos ng isang punit na layag sa isang biglaang squall? Sino ang mag-aalok ng pagwawasto ng kurso kapag tinitigan mo ang iyong sariling kumpas sa mahabang panahon na wala mo ang iyong mga bearings? Ang iyong tauhan ay ang iyong lifeline. Sila ang mga maaaring tumingin sa iyong katawan ng katawan mula sa ibang anggulo at sabihin, kaibigan, sa palagay ko ay tumagas ka doon. Sila ang mga, kapag naubos ka at ang iyong mga braso ay pagod mula sa paghawak ng mga layag sa doldrums, ay sasabay sa tabi mo at sasabihin,
hayaan mo na silang hawakan ng ilang sandali. Sila ang nagbabahagi ng kanilang mga probisyon kapag mababa ang iyong tumatakbo, ito ang katawan ni Kristo na kumikilos. Tinawagan tayo na magdala ng mga pasanin ng isa't isa, upang hikayatin ang isa't isa, na magsalita ng katotohanan sa pag-ibig sa isa't isa. Kapag ang hangin ng Espiritu ay sumasabog, magkasama tayo, ang aming pinagsamang mga layag na lumilikha ng isang maluwalhating paningin. Kapag ang dagat ay tulad ng baso, maaari nating eyelash ang aming mga bangka at magbahagi ng mga kwento ng katapatan ng kapitan, na nagpapaalala sa bawat isa sa patutunguhan. Ang pagpapabeya sa mga tripulante, upang subukan at maglayag ng malawak na ito, at kung minsan ay taksil, ang karagatan sa pamamagitan ng iyong sarili ay ang taas ng pagmamataas. Hanapin ang iyong tauhan, mamuhunan sa kanila, maging isang mapagkakatiwalaang shipmate sa kanila, sapagkat magkasama na mag-navigate kami ng mga alon at sumakay sa hangin sa lahat ng paraan. Kaya, habang naghahanda kami upang mag-angkla para sa ngayon, nais kong pag-isipan mo ang iyong sariling paglalakbay. Sino ang mga pinagkakatiwalaang mga barkong-barko sa iyong mga tauhan? Ang mga Diyos ay inilagay sa tabi mo upang matulungan kang mag-navigate sa mga tubig na ito. Ipaalam sa amin sa mga komento kung paano nakatulong sa iyo ang iyong komunidad na manatili sa kurso. Kung nahanap mo ang kapakipakinabang na ito para sa iyong paglalakbay, tiyaking mag-subscribe at mag-ring ng abiso na iyon upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video, kung saan tatalakayin namin kung paano basahin ang mga bituin kapag naramdaman mong ganap na nawala sa dagat. Hanggang sa tumalikod ulit kami, panatilihin ang iyong mga mata sa kapitan. Ito si Marco, nag-sign off.